On November the 3rd, 2013, Typhoon Yolanda, also known as Haiyan, one of the strongest tropical cyclones ever recorded, devastated parts of Southeast Asia, particularly the Philippines. Cabugao, in the province of Capiz, was one of the places severely destroyed but underreported. May bahay ako dati, yung maliit lang siya. Kaso nasira ng Yolanda. Kaya wala kami pangpatayo. Diyan muna kami silalim ng tulay. Nasira lahat. Walang natira. Ano ng hangin, sinira. Doon na kami tumira kasi wala kami masititirahan, wala rin kami lipatan na matibay na tirahan. Hindi na kami nakaalis doon kasi wala kami pangpatayo ng bahay. Nandun kami sa ilalim ng tulay, mainit siya nga masikip. Maliit yung lahat, doon ka maghuhugas, doon ka magluluto. Diyan ka din kakain sa tinutulugan mo. Masikip talaga. We had a lot of requests from my colleagues from the company to do something special for the people that had been hit by this devastating typhoon here in the Philippines. And we wanted to do something beyond the emergency phase, looking more at reconstruction. So we decided to work on indeed offering a new shelter, new houses to the people, and we looked for a relevant charity, NGO here in the Philippines, who knew how to mobilize the community, how to get people together, how to get the community empowered to take over, to become actors of their own future. And that's how we chose Gawad Kalinga with this project of building a GK village. Nag-build, naggawa ng bahay talagang nagbubuhat ng hollow block. Tumutulong kami dito kahit mahirap, mabigat. Kinakaya namin kasi happy naman kami na nagtutulungan kami lahat dito, nagkakaisa. Paano naman namin masasabing na mahirapan kasi lahat kami nagtutulungan. Parang nagmamahalan din kami. Happy, masaya kami kasi may bahay na kami na sarili namin. It's just a pleasure to be here. I mean, it's to see these people so not only so happy, but so you can feel strength and you can feel hope and you can feel faith in the future, and that's definitely what we tried to achieve. Masalamat lang ako sa GK kaya nagkaroon kami ng bahay, kaming lahat dito. Binigyan kami ng bahay at binigyan din kami ng panibagong buhay. Aileen Brillantis, ang GK Handumanan, Cabugao Este, Panay Capiz. Nakatira po kami dito sa isang komunidad po na sakop ng Gawad Kalinga. Si Ma'am Jessica Veronique Uyo, isa po siyang head po ng GK Capiz na kahit anong mangyari po dito sa amin, hindi po talaga kami iniiwan. Lagi po talaga siyang tumutulong sa amin. Pagdating po sa mga financial problem, pag-aaral po ng mga anak namin, tinutulungan po niya para makakuha po ng mga scholarship. At saka ako po isa na pong patunay kasi nagtapos na po yung anak ko dahil po sa tulong ni Ma'am Jess. Tapos pati na rin po sa halimbawa may magkasakit po dito sa amin, tinutulungan po niya na masuportahan po yung gamot na kailangan. Tsaka po sa mga problema, kahit personal na problema po namin, dinadaing po namin sa kanya. Hindi po talaga siya mahirap hingian ng tulong kasi kahit anong oras po kumukonta kami sa kanya, nandyan po siya palagi. Kaya nagiging nanay na siya, naging ate pa, naging tita at naging kaibigan. Halos lahat na po, kahit anong oras lang, hindi talaga siya nagpapabaya sa amin. Tsaka siya na po ang nagiging inspirasyon namin sa buhay.
Siya po ang nagbibigay sa amin ng lakas ng loob para patuloy na lumaban, makipaglaban po para sa tagumpay ng sa aming buhay, para po makatulong din kami sa kapwa namin. Tinuturuan po niya kami na mahabang pasensya, pag-iintindi, lahat po ng pwedeng gawin na makatulong po sa kapwa, tinuturo po niya sa amin. Kaya po, para sa akin po, siya na po yata ang superwoman na wala pong sawang tumutulong sa amin. Lalo na po pag may mga sakuna, may mga kalamidad po na dumadating. Kahit gabi na, pumupunta pa rin po si Ma'am Jess kasama ng iba po na tumutulong din po dito sa amin. Hindi po na inaalintana ang hirap po ng pagpunta dito sa amin, kahit na buhay na po ang nakataya. Nandyan pa rin po si Ma'am Jess para lang po makatulong sa mga tao dito sa amin. Kaya maayong adlaw sa tanan. Ako si Myra Balderas, Sanggawad, Kalinga, Lina. Jessica Veronique Ortiz Yu, umas bilang kilala kag panawagin namon sa iya Ma'am Jess, Ate Jess, Tita Jess. Siya isa ka babayi nga pure gid ang iyang heart pag-abot sa amon ng mga pigado. Kag kami nagapasalamat gid sa sina. Si Ma'am Jess isa ka selfless man nga tawo pag-abot sa amon ng mga pigado kag sa mga tawo nga nagakinahanglan. Siya iloy sa iyang mga anak, kag siya man nagpakailoy sa amon sa walo ka community sa Sanggawad, Kalinga. Si Ma'am Jess ara gid kami sa amon sa paghanda gid sa pagpulikid sa amon ng mga imol kag sa pagbulig sa amon nga wala gid sang baylo o balos. Siya determinado gid kag very strong gid si Ma'am Jessica pag-abot sa amon nga ginapagbato gid niya ang amon mga kinahanglanon kung pag-abot sa mga ital-ital. Si Ma'am Jessica wala gid nagauntat sa pagpalahatag sa amon sa pagpalangga nga pure sa isa ka iloy. Mabatyagan ina namon nga hindi isang plastic o anuman kay bilang tao mabatyagan mo gid kung ano ang sinseridad sa isa ka tawo. Ang amo ina si Ma'am Jessica. Nagapanaog gid siya sa iya nga pedestal kun din ara man siya subong. Nagapanaog gid siya sa amon nga mga imol sa pagdumdum gid. Wala gid siya nagkangilad sa pag-atubang o pag-upod sa amon. Ara gid siya tanan, especially sa mga ara kami nga mga problema sa amon mga kalagsatag sa ka-villages. Siya wala niya kami ginasukuan. Sa bagay kami gani nga mga ara sa amon sa village nga nagasuko na gid sa amon iba namon nga mga kaupdanan, pero si Ma'am Jessica wala gid ina siya nagasuko. Si Ma'am Jessica isa ka babayi nga pure, gentle kag selfless. Madamo gid salamat.